Pobre, anong klaseng lamok ka at nakapasok ka sa party ng mayaman? Sigaw ng ina ni Gio habang sinasabunutan si Lyra sa gitna ng mga bisita. Tingnan mo ang suot mo. Para kang alila. Filingera. Akala mo ba bagay ka sa anak ko? Natahimik ang buong crowd. Pati si Gio, hindi man lang siya pinagtanggol. Tumulo ang luha ni Lyra habang hawak ang buhok niyang nabunot. Ano bang akala mo? Mayaman ka. Huwag mo nga kaming pinapahiya. Pero bago pa siya makaalis, may 3 guards na biglang lumuhod sa harap niya. Ma'am, bakit kayo nandito? Hinahanap na po kayo ng ama niyong pinakamayaman sa Asia. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maagang umalis si Lyra sa maliit niyang boarding house. Simple lamang ang suot niya. Naka-ponytail at bitbit ang bag na may laman na notebook, apron at catering cap. Kahit kulang sa tulog, sanay na siya sa ganitong routine. Araw-araw, trabaho muna bago klase. Habang naglalakad papunta sa terminal ng jeep, mabilis siyang chinek ang planner niya. May naka-highlight. Quiz, lab report, VIP catering shift. Hindi siya nagrereklamo, pero halata sa bawat galaw niya ang pagod. Pagdating niya sa catering kitchen, sinalubong siya agad ng coworker na si Ate Belen. Lyra, ikaw na naman ang unang dumating. Ngumiti lamang si Lyra. Mas okay na to kaysa malate ulit ako sa prof ko. Hay nako, kung ako lang kasing talino mo, baka hindi na ako mag-catering. Biro ni Ate Belen. Napatawa si Lyra ng mahina. Hindi niya sinasabi sa kahit sino na hindi niya kailangan ng trabahong to. Hindi alam ng lahat na kaya niyang bilhin ng catering company kung gugustuhin niya. Pero ayaw niya ng special treatment. Ayaw niyang tumawag ng atensyon. Pagkatapos ng morning shift, nagmamadali siyang tumakbo papunta ang campus. Halos jogging siya paakyat ng building. Hingal at pitpit pa ang aluminum tray cover na nakalimutan niyang ibalik sa kusina. Napapatingin ng ibang estudyante. May nagtataka. May nanghuhusga. Uy, isn't she that working student? Bulong ng isa. Yeah, yung pinagtatawanan ng classmates nila Gio. She's smart daw pero, look at her. Hindi bagay kay Gio. Tawanan sila. Naririnig ni Lyra pero nagkunwari siyang hindi. Pagpasok niya sa classroom, tahimik. Ang lahat ay fresh at ayos ang itsura. Siya, halatang galing sa trabaho. Bigla siyang tinawag ng professor. Lyra, since ikaw naman ang may perfect attendance score sa diagnostic exam, can you explain question number 4? Nagulat ang lahat. Si Mia, yung maingay na mean girl, ay naparoll na lang ng ice. Here we go, sabi niya ng malakas-lakas para marinig pa ng iba. Tumayo si Lyra ng mahinahon, confident. Ipinaliwanag niya ang solution. Malinaw at mabilis. Walang yabang, walang pag-aalinlangan. Tahimik ang class habang nakikinig. Yung iba impressed, yung iba naman naiinis. Nang makaupo na siya, bulong ni Mia sa mga kaibigan niya. Sure, top student. Baka nag-cheat. Tawanan ulit. Hindi pinansin ni Lyra dahil sanay na siya. Sa hallway pagkatapos ng class, naglakad ang barkada ni Gio at nagsabi, Bro, yung mga tao sa classroom mo, pinagtatawanan pa rin si Lyra. Huminto naman si Gio. Ha? Bakit naman? Dude, mukha siyang taga-kainan. At parang may crush daw siya sa'yo? Yeah bro, working student tapos pinutol sila ni Gio. So what? At least productive. Hindi puro social life. Tahimik ang lahat. Medyo nagulat ang barkada niya. Pero hindi na nagsalita pa si Gio. Lunchtime, nakaupo si Lyra sa pinakadulong corner ng cafeteria. Mag-isa, umuorder siya ng pinakamurang meal, lumpia at kanin. Habang kumakain, may malapit na table na sinadyang lakasan ng usapan. Imagine Gio liking her? Like seryoso?
Baka naaawa lang. Exactly, hindi naman sila same level. Tawanan ulit. Tumingin lang si Lyra sa pagkain niya. Pero kita sa kamay niya na bahagyang nanginginig. Tapos may narinig siyang boses mula sa likuran. Kung magaling siya, bakit niya minamaliit? Napalingon siya. Si Gio pala. Dumadaan lang pero narinig ang pang-aasar. Hindi siya nakatingin kay Lyra. Basta sinabi lang niya habang naglalakad palayo. Tumahimik ang table. Si Mia naman napairap. Defender? Wow! Hindi na nag-react si Lyra, pero nag-blush siya ng kaunti. Hindi dahil may crush, kundi dahil first time na may tumayo para sa kanya. Pagkatapos ng classes, diretso siya sa catering event sa isang eleganteng hotel. VIP dinner ang nakatakda. Sinalubong siya ng manager. Lyra, ikaw sa VIP tables ha? Magaling ka kapag special guests. Copy po. Nakangiti niyang sagot. Habang sineset up niya ang wine glass, napapatingin ng ibang crew. Focused, mabilis at maayos si Lyra. Tahimik pero competent. Lyra actually enjoys working. Walang drama, walang judgment. Gabi na nang matapos ang event, lumabas siya ng building. Bitbit ang backpack. Pagod pero satisfied. Bigla siyang naka-receive ng text. On standby a few meters away. Nanigas siya sandali. Mabilis siyang naglakad papunta sa mas madilim ng bahagi ng kalsada. Isang sleek back luxury car ang dahan-dahang lumapit. Bumaba ang driver. Ma'am Lyra, ihahatid na po. Kuya, sinabi ko na, huwag dito malapit sa campus or hotels. Please. Nakakahiya. Pero ma'am, kuya please, sa kabilang kanto na lang o, hindi dito. Napatingin siya sa paligid. Sana walang nakakita. Pero meron. Sa may gilid ng building, naghihintay ng booked car si Gio. Napakunot siya habang pinagmamasa ng eksena. A luxury car? For Lyra? Hindi niya rinig lahat pero malinaw ang isang linya. Huwag dito, nakakahiya. Napaisip siya. Who exactly is she? Tumango ang driver at umalis papunta sa kabilang block. Mabilis na naglakad si Lyra. Yakap ang bag at halatang kinakabahan na baka may nakakita. Pinanood siya ni Gio hanggang sa mawala sa kanto. Lumapit ang kaibigan niya. Bro, tara na, grab's here. Pero hindi gumalaw si Gio. Tumingin pa rin sa direksyong nilakaran ni Lyra. Sa huli, mahina niyang sabi. Hindi siya ordinary. Pagkatapos noon ay tumalikod siya. Pero halatang may bagong curiosity na nabuhay sa kanya. Ang heartthrob na never napatingin sa kahit sino. Ngayon, napansin na siya. After the luxury car incident, biglang naging attentive si Gio kay Lyra. Nakaupo si Gio sa tabi ni Lyra sa library. Kunwari naghahanap ng seat pero obvious na intentional. Pwede dito? Sobrang ingay sa labas eh. Tanong ni Gio kay Lyra. Si Lyra naman surprised but shy. Oo, sure. He smiles, charming pero may halong kalkulasyon. Napansin ni Gio ang neatly organized notes, color-coded tabs, and high scores. His eyes sharpen. Perfect. Pero syempre hindi halata sa mukha. Sa cafeteria, Gio suddenly sits beside her. Friends ng girls naman ang napatingin agad. Do you eat alone palagi? Tanong ni Gio kay Lyra. Sanay na. Pwede ba akong sumabay? Her heart skipped a beat. Hindi sanay na pinapansin ng campus heartthrob. Some students whisper. OMG, are they talking? Ginagawa ni Gio? Mia is obviously jealous, watching them with narrowed eyes. Gio acts sweet, little jokes, soft compliments. Pretending he's shy whenever he looks at her, Lyra begins to soften. One rainy afternoon, nabasa na si Lyra dahil walang payong. Dumating si Gio, hawak-hawak ang isang payong. Sabay na tayo, ayoko magkasakit ka. She blushed. They walked side by side. Natural ang naging pag-uusap. He even buys her hot chocolate.
Then he casually says, "Pwede mo ba akong tulungan sa research namin? Hindi ko gets yung topic eh." "Sige, okay lang." Then Gio smiled again, the smile of a man who got what he wanted. For the next day, Lyra tutors Gio in the library, study lounge, even sa under the tree bench. May moments na tumatabi si Gio ng sobrang lapit. Minsan tititig bigla sa mukha niya habang nag-e-explain. "Bakit ganyan ka tumingin? Maganda ka pala pag nagfo-focus." Kinikilig siya. Pero si Gio, habang lalong nilalapit ang loob ni Lyra, unti-unting tumataas ang grades niya with her help. At kapag hindi naman siya available, bigla itong magiging cold, hindi nagre-reply, hindi nagpaparamdam. Kapag kailangan ulit ng project, biglang sweet niya na naman. During late night study sessions sa empty classroom, Lyra is packing her notes. Gio suddenly says softly, "Lyra, I like you." She freezes. Gio steps closer and eyes sincere looking. "You're different. Gusto kita." Lyra was stunned. "Totoo ba?" "Oo. Can you be my girlfriend?" He even holds her hand. First, gentle touch. She melts completely. They walk home together, holding hands. Lyra goes home smiling, believing she's no longer invisible. Next day, officially girlfriend na siya according to Gio. Pero ang relationship nila, ganito. Sweet lang si Gio kapag may paper sila, may quiz, may group task, o kailangan niya ng reviewer. Cold naman si Gio kapag walang kailangan, may gimmick with friends, busy siya sa basketball at image building. Lyra doesn't complain. She thinks maybe busy lang siya. At important ako kahit papaano. Sa catering shift ni Lyra, napansin ni Ate Belen na antukan siya. "Uy, Lyra, bakit ganyan ka? Bagong boyfriend?" Nag-blush si Lyra. The crew members tease her, pero si Ate Belen may kutob. "Bantayan mong puso mo, ha? Minsan may mga lalaking puro lambing pero puro hiram." Lyra laughs it off. But deep inside, kunot-noo siya. Hindi naman ganun si Gio. For their biggest class project, Lyra stays up late for several nights. She does the outline, research, script, visuals, lahat. Gio texts her. "Sorry babe, busy lang sa training. Ikaw na bahala. Alam ko naman the best ka dyan eh." Lyra replies, "Okay love." Presentation day. Gio's group gets highest score. Professor even praises Gio for leading the group effort. His friends pat his back. Gio just smiles proudly. Lyra sits quietly at the back. No credit, no mention, no thank you. After class, Lyra approaches Gio. "Congrats! Pero sana next time tulungan mo rin ako kahit konti." Gio suddenly switches mood. "Ano ba yan, Lyra? Ang demanding mo." "Hindi naman. Gusto ko lang." Sagot ni Lyra. "Pwede ba wag mo nga akong kontrolin? Ikaw na nga pinagtutuunan ko ng atensyon ko tapos ganyan ka." He leaves her speechless. A small tear forms sa corner ng mata niya. Kinabukasan, Gio acts sweet again. Flowers, food. "Sorry babe, pagod lang ako kahapon. Love kita, okay?" At dahil sa first love ni Lyra, napatawa niya agad. Gio walks with his friend behind the gym. "Bro, totoo ba yan? Girlfriend mo na si Lyra?" "Jackpot ka, she's basically your cheat code." Gio smirks. "Relax. Hanggat top student siya, useful siya." Everyone laughs. But unknown to them, si Mia is hiding behind the lockers, listening, smirking. Mia whispers, "Patay ka, Lyra. Akong bahala." Saturday lunch sa mansyon ni Gio. Casual ang setup pero halatang sosyal. Mahahabang mesa, mamahaling plato at chandelier na parang araw na bumaba sa kisame. Habang kumakain ng pamilya, biglang nagsalita ng malakas ang pinsan ni Gio na si Kyla.
Kilala sa pagiging chismosa, inggitera at mahilig mang down ng kahit sinong babae na nakikita niyang threat. Si Kyla may pa-cute pa pero laso ng tono. Oy, tito, may nasagap akong balita sa school. Yung working student na waitress, yung laging kasama ni Gio. Napatingin agad ang buong pamilya kay Gio. Nanigas siya sa upuan, halatang tansyanado. Ngumingiti si Kyla na parang inosente pero halata ang pang-aasar. Ang sabi ng staff sa catering, patuloy niya. Yung waitress daw, secret girlfriend ng anak ng isa sa mga stockholder ng school. Tapos, involved din daw sa anak ng may-ari ng pinagtatrabahuhan niya. May mga umiling, may napanganga. Natawa naman ang ilan. Parang nanonood ng chismis segment sa TV. Pero si Doña Marcela, ang mama ni Gio, iba ang dating ng salitang anak ng may-ari. Bigla siyang tumigas ang panga. Ibig sabihin may patagong karelasyon siya habang nilalapitan ng anak ko? Tanong ni Marcela. Lalong sumaya si Kyla. Tumiklop ang paa sa upuan na parang nakakita ng fireworks. Exactly, tita. That girl daw, hopping from one rich guy to another. Classic gold digger. Halos tumulo ang pagkain sa plato ng ilan sa gulat at tuwa sa chismis. Si Gio? Nanginginig ang panga. Gusto niyang sumabat pero alam niyang kapag nagsalita siya, mas lalo lang lalala. Lalo nang lalabas ang connection nila ni Lara. Kaya nanahimik siya. Nagangat si Marcela ng tingin. Malamig, matalim. Sinabi ni Marcela, I will not allow any cheap girl to get close to my son. Lalo na kung ganyan ang reputasyon. Tahimik ang lahat. Walang gustong kumontra. Si Kyla, nakangiti ng parang nanalo sa raffle. Gio finally tried to speak. Ma, the story isn't even. Pero sinupal-palagad siya. Kung taga-catering siya, obvious ang habol. Don't be naive. Sa kabilang dulo naman ng mundo ni Lira, sa maliit na laundry shop, kasama niya si Ate Belen. Nakatambak ang mga uniform. Amoy fabric conditioner ang paligid. Lira, may nagtanong pala sa akin kanina kung may manliligaw ka na raw? Tanong ni Belen. Si Lira naman ay nagulat. Tumawa ng mahina. Ako? Sino naman? Wala naman po akong ginagalaw na kahit sino. Pero habang nagpapatuloy siya sa pagtiklop, may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may gumugulong na hindi maganda. Gabi na, nasa living room si Marcela, nanonood ng balita. Umupo sa tabi niya si Kyla. Parang pusang dahan-dahang lumalapit. Tita, I just want to protect Gio. Nagpanggap pa itong concern. Alam mo naman ngayon, uso yung mga babaeng nagtatago ng rich connections. Ang sabi nila yung waitress, nakikitulog daw minsan sa bahay ng lalaki. Bumaliktad ang sikmura ni Marcela. That is disgusting. Sakto dumaan si Gio sa hallway at narinig ito. Napatigil siya. Nakita niya si Kyla at ang mukha nitong may ngiting demonyo. Gio clenched his jaw. Pero kahit nang gustong-gusto niya magsalita para kay Lira, nanahimik ulit siya. May hiya, may guilt at may takot. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Doña Marcela. Tinawag niya ang driver. Alamin mo lahat tungkol sa waitress na yan. Name, background, pamilya, lahat. Gusto ko kompleto bago matapos ang linggo. Tumango ang driver, halatang kabado. Si Kyla, hindi mapawi ang ngiti. Game na game. Hinila ni Gio si Kyla palabas sa may backyard. Ano bang problema mo ha, Kyla? Nagkibit balikat naman si Kyla na pa-sweet pa. What? I'm protecting you. That girl is not for you. Gio gritted his teeth. Hindi mo naman siya kilala. Exactly. Malalim ang tingin niya na pabulong. If she's nothing, then she should stay nothing. Tumalikod si Gio, disgusted, pero wala siyang ginawa para tumigil ang pinsan. Kinaumagahan, pagpasok ni Lira sa catering, iba ang tingin ng mga tao. May bulungan, may turo, may ngisi. Yan daw yung may rich boyfriend. Hindi lang raw dalawa. Grabe
Sipag niya mag-akyat. Lyra froze. Parang nalaman siya ng sahig. Lumapit naman si Ate Belen. Hinila siya sa gilid. Lyra, may kumakalat na chismis about you. Tumawa naman si Lyra ng pilit. Naku Ate Belen, siguro misunderstanding lang. Pero sa mata niya, may takot, may sakit, may tanong. Habang nagsiserve ng drinks si Lyra, dumating naman si Leon, ang anak na may-ari ng catering. Serious type, tahimik. Agad na nagbulungan ng crew. Ayan ang sinasabi nilang jowa raw ni Lyra. Leon frowned. Lumapit siya kay Lyra. Miss, do we know each other? Tanong ni Leon. Nawala naman si Lyra sa kahihiyan. No sir, pasensya na po. Hindi ko po alam bakit. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, dumating na si Doña Marcela. Dire-diretso, malamig ang tingin. Handa na sa gera. At nakita niyang eksena, Lyra talking to Leon. Sumiklab ang galit niya. So, the rumors are true. You're involved with the owner's son. Habang nilalandi mo ang anak ko? Tanong ni Doña Marcela. Napalingon ang buong staff. Nagulat naman si Leon. Nanigas si Lyra. She shook her head, nanginginig. Ma'am, hindi po. Pero sumigaw si Marcela. Don't you lie to me. I know your type. Social climber. Opportunist. Gold digger. Parang tinamaan si Lyra ng 10 kutsilyo. Tumulo ang luha niya kahit pilit niyang pigilan. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Pumasok naman si Gio, hingal dahil tinext siya ni Kyla. And he saw everything. Si Lyra, umiiyak. Takot, pinagtatawanan. Ang ina namang si Marcela, nakataas ang kilay. Galit na galit. Ang mga employees nagbubulungan. At si Leon, hindi makagalaw. Nakita ni Lyra si Gio. Parang nagsusumamo. Naghihintay ng kahit kaunting depensa. Kahit isang salita. But Gio lowered his gaze. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumapit. Hindi niya siya pinaglaban. Si Marcela ay may malamig na boses. Anak, this is the girl you've been seeing? At sa harap ng lahat na hindi malang kumonta si Gio. Si Lyra, tulad ng pusong nabasag ay tuluyan ang gumuho. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagpakita si Gio. Wala malang text, tawag, o kahit simpleng kamusta. Si Lyra tahimik lang pero halatang bigat sa dibdib. Nalilito siya. Guilty at sobra pa rin ang hiya sa nangyari. Isang hapon, nag-aayos siya ng mga upuan pagkatapos ng klase. Nang yumuko siya para pulutin ang isang papel, may lumapit. Si Gio. Babe, mahina ang boses niya na parang pagod. Sorry sa mga nangyari pero gusto kong bumawi sa'yo. Napatigil si Lyra at hindi makagalaw. Gio continues. Come with me sa birthday ng lola ko. I want to introduce you. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi niya ina-expect na after everything may ganito. Siguro mahal niya talaga ako. Isip niya. Ngumiti siya ng mahina pero totoo. Yes, sagat niya. Pero habang nakatalikod siya sandali para ayusin ang gamit, hindi niya nakitang nag-iba ang mata ni Gio. Hindi iyon excitement, hindi saya. Troubled, guilty, parang may tinatago. Sa maliit niyang kwarto nag-ready si Lyra. Isa lang ang maayos yung damit. Simple, pastel blue, malinis at disente. Inayos yung buhok niya gamit lang manipis na suklay. Tapos, light makeup lang. Tumingin siya sa maliit niyang salamin. Okay na siguro to, kahit hindi magara ang suot ko. Tumawag si Ate Belen. Lyra, sure ka na ba nadadalo ka dyan? Oo ate, gusto niya akong ipakilala. Sagot ni Lyra habang pinapantay ang blush niya. Tahimik naman si Ate Belen sandali. Kung mahal ka talaga, hindi ka ipapahamak. Kaya mag-ingat ka ha. Akala ni Lyra, overprotective lang si Ate Belen. Kahit may kaba, mas nangingibabaw ang pag-asa. Sinalubong siya ni Gio sa labas. Ang linis niyang tingnan. Naka-formal suit, polished shoes, well-groomed.
pero tahimik siya. Cold, distracted. Napansin naman niyo ni Lyra. Okay ka lang? Ngumiti si Gio ng pilit. Half smile lang. Yeah, don't worry, just behave, okay? Huwag ka masyadong magsalita. Parang may tumusok sa puso ni Lyra, pero pinalipas niya. Siguro kinakabahan lang siya, sabi niya nga sa sarili. Pagdating nila sa mansyon ni Lola Victoria, kinabahan na nga si Lyra. Sobrang ingrande. Malalaking chandeliers, valet parking, guests in gowns and tuxedos. Para siya nakapasok sa mundo na hindi niya pinangarap sakupin. Napahinto siya. Gio leans close. Don't look scared, just follow me. Pagpasok nila, halos lahat ng mantayan napunta kay Lyra. Whispers, raised eyebrows, smirks. Waitress ang vibe. Ang cheap ng damit ah. Anong ginagawa niya dito? Naninikip ang lalamunan niya, pero pinilit niyang ngumiti. Isang grupo ng rich girls ang lumapit kay Gio. Isa sa kanila ay si Bianca, nakaangat ang kilay. Hi Gio, and who's this? New scholar? Assistant? Nagpakilala si Lyra, nag-extend ng kamay. Hi, Hindi na inabot ni Bianca ang kamay niya. Nag-smirk lang at tumalikod kasama ang mga kaibigan. Gio forces a laugh. Don't mind them. Pero halata, wala siyang balak ipaglaban si Lyra. Si Lola Victoria naman mukhang reyna sa naka-gold na upuan. Elegant, sharp, impeccable. Lumapit sila. Lola, girlfriend ko, si Lyra. Sabi ni Gio. Tumahimik ang room, lahat nakikinig. Iniscan ni Lola Victoria si Lyra mula ulo hanggang paa. Oh, ikaw ba yung galing catering? Pinilit ni Lyra na maging magalang. Opo ma'am, working student po ako. Ngumiti naman si Lola Victoria. Sweet pero may patalim. How impressive. Naglilingkod sa pagkain. Tapos ngayon, andito ka na sa kainan ng mayayaman. Interesting journey, isn't it? May narinig si Lyra na mahihinang tawa from nearby guests. Hinila siya ni Gio palayo, frustrated. Pero hindi siya nag-defend. Lumapit si Kyla, naka-fake smile, naka-fake hug. Wow, you actually came. Nag-effort ka pala. Hinawakan siya sa braso at masyadong mahigpit. Come, introduce kita sa some people. Para siyang hinila papunta sa mga mesa. Pero bawat introduction, puro insulto. Saan mo nabili yung dress? Sa Shopee? Student ka ba? Or nagsiserve? So, ikaw yung rumored girlfriend? Cute, parang staff. Sinubukan ni Lyra na sumagot ng maayos. Pero bawat sagot niya, ginagawang punchline. Kyla keeps smiling pero obvious pinapahiya siya buong gabi. At si Gio, nasa kabilang banda ng hall. Umiinom kasama ang friends na hindi nga lumilingon sa kanya. Tradisyon sa party ang formal dance. Dapat si Gio ang kadance ni Lyra. Pero na nagsimula ng music, lumapit si Bianca sa harap niya. Gio, dance? At si Gio, tumingin kay Lyra for a second, hesitant. Then, tinanggap ang kamay ni Bianca. Humawak sila sa isa't isa. Umikat sa dance floor na parang perfect couple. May narinig si Lyra na bulungan. Ayan, mas bagay. Buti nilapitan siya ni Bianca. Lumapit si Kyla kay Lyra. Oh, I'm sorry. Akala mo ba ikaw ang kadance niya? Hindi dito, girl. Mag-isa si Lyra. Nakasiksik sa sulok. Kinagat ang labi para hindi umiyak. Dumating naman si Doña Marcela. Naka-high heels, naka-pearl jewelry, hawk-eyed. May bumati sa kanya. Oh, Marcela, your son brought a working student? So thoughtful of him. Cute, parang staff. Nag-ignite ang galit ni Marcela. Dire-diretso siyang lumakad papunta kay Lyra. You? Why are you here? Nag-try si Lyra na maging respectful. Inimbitahan po ako ni Gio. Marcela cuts her off. Malakas ang boses. Inimbitahan o ikaw ang nagpumilit?
This is a private event, not a place for outsiders. Nagtingin na ng mga tao. Tingin mo ba bagay ka rito? Dagdag ni Marcela, mas malakas. Hindi mo ba naiisip kung gaanong kababa ang level mo kumpara sa amin? Nanginginig na si Lyra. Ma'am, hindi ko po intensyon. Leave, sabi ni Marcela na matalim. Bago isipin ang lahat ng ginagamit mong anak ko para umangat. Napansin ni Gio ang eksena mula sa dance floor. Ma, stop. Kasalanan mo to, sigaw ni Marcela. Bakit mo dinala dito ang babaeng yan? Natahimik ang lahat. Si Bianca nakasmirk, si Kyla satisfied, si Lola Victoria calm but cruel. Gio, you can date anyone you want, sabi ng Lola, but not someone like her. Hindi natin siya ka-level. Tumangong ilan, may nagtawanan at may napailing. Malakas ang tugtog at nakikislapan ng mga chandelier at halos lahat ng bisita ay nakagown at mamahaling suit. Nasa gitna naman ng grand ballroom si Lyra. Nakakapit sa maliit niyang handbag. Sinusubukang maging invisible kahit waitress siya sa totoong trabaho. Ngayon nakasimple pero maayos na dress siya na hiniram niya lang sa kaibigan. Kanina pa bago sila pumunta, sinabihan si Gio at umaasa pa rin na magiging maayos ang lahat. I want you to meet my family. Akala niya, finally magiging proud na ito sa kanya. Pero hindi ganon ang nararamdaman niya ngayong nakatayo siya sa gitna ng mga sosyal na tingin ng mga bisita. Yung tipong tinitingnan ka mula ulo hanggang paa na parang sinusukat kung pasado ka ba sa standards nila. Habang nanonood ang lahat sa nangyayaring pagpapahiya sa kanya, bigla siyang sinabunutan ng ina ni Gio. Malakas, walang hiya, walang takot. Napatili si Lyra habang nadulas paharap. Hala, oh my God, is she serious? Naglabasan ng mga cellphone. Nagvideo ang ilang bisita. Pinili ni Lyra na kumawala pero mariin ang kapit ni Marcela sa buhok niya. Parang gustong bunutin lahat. Si Doña Marcela, nagsisisigaw. Pobre ka, ang kapal ng mukha mo para lumapit sa anak ko. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Wala kang karapatan dito. Nanginginig si Lyra, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Ang mata niya ay namumula, nangingilid ang luha, at halos hindi siya makahinga. Sa harapan, bigla namang sumulpot si Gio. Ma, stop! Mahina nitong sabi. Hindi sigaw, hindi galit, mahina. Parang ayaw magalit ng nanay niya. Ma, baka mapahiya tayo. Pabulong pang dagdag ni Gio. Mapahiya ako? Si Lyra ay napatingin sa kanya. Umaasang ipagtatanggol siya. Pero ang ginawa ni Gio, umatras. Literal, pumersa siya sa likuran ni Marcela para wag madamay. Gio, mahina at basag ang boses ni Lyra. Please, sabihin mo sa kanila na hindi ako. Pero hindi siya tinitingnan ni Gio. Nakahawak lang ito sa bulsa ng suit niya. Parang nagtatago. Tinulak ni Marcela si Lyra pababa. Hindi naman malakas para masaktan physically, pero sapat na para mahulog ang dignidad niya sa sahig. Umalis ka sa party na to at huwag mo nang lalapitan ng anak ko, kahit na kailan. Tumingin si Lyra kay Gio. Isang huling pagkakataon. Isang huling pag-asa na magsalita siya na ipagtanggol siya. Pero ang ginawa ni Gio, tumingin sa ibang direksyon. As if she was nothing. As if hindi niya ito naging girlfriend. As if hindi siya nito hinalikan. As if hindi sila nag-usap gabi-gabi for weeks. Dahan-dahan namang tumayo si Lyra. Hindi niya na pinunasan ang luha niya. Hindi niya na inayos ang buhok niyang gusot-gusot. Hindi niya na binawi ang isang bagay na wala na talaga. Naglakad siya palabas habang hawak ng iba ang phone nila. Naka-record. May mga bumubulong. Kawawa naman. Pero bakit pa kasi siya nandito? Waitress lang siya, diba? At habang naglalakad siyang parang basang sisiyo, may isang matandang babae na nasa gilid. Hindi sosyal, hindi mayabang. Tahimik lang at nakaupo. Sinundan ng matanda si Lyra ng tingin
May halong lungkot, may halong pag-unawa. Pero hindi pa alam ni Lyra, siya pala ang lola na may kaarawan. Pagkalabas niya ng venue, malamig ang hangin. Huminga siya ng malalim, pero mas lalo pa siyang nasaktan. Sa loob ay bumalik ang musika. Nagpatuloy ang party, walang pumigil. Walang sumunod para kamustahin siya. At doon niya naramdaman. Ito na ang pinakamasakit na gabi ng buong buhay niya. Pero hindi niya alam, darating ang araw na sila ang luluhod sa harapan niya. Pagkalabas ni Lyra ng Grand Ballroom, akala niya ay tapos na ang kahihiyan. Akala niya sapat na ang sampal sa dignidad niya, pero hindi pa pala. Hindi pa siya nakakalayo ng may isang grupo ng mga bisita. Puro tita, pinsan at barkada ni Gio ang sumunod sa kanya sa hallway. Mga nakagown, may hawak na wine glass at halatang sabik sa dama. "Hoy!" tawag ng isang tita. May edad pero nakabling malaliig hanggang pulso. Napalingon si Lyra kahit nanginginig pa ang kamay niya. "Anong akala mo sa sarili mo?" Tumaas ang kilay ng isa pang tita. "Filingera ka kasi, no? Tama nga si Marcela. Hindi ka bagay sa pamilya namin." Parang hindi siya tao. Parang issue lang siya sa group chat nila. Pinilit na lang ni Lyra na huminga. "Pasensya na po kung wala agad siyang pinatigil ng isa. Huwag ka na nga magpaka-inosente. Ginagamit mo lang kagupuhan ni Gio, hindi ba?" Nanghina ang tuhod ni Lyra. Hindi niya na alam kung saan nanggagaling ang mga paratang. Hindi niya kayang lumaban, kahit alam niyang mali naman sila. Lumapit ang pinsan ni Gio, yung kilalang maarte. Mahilig ipagmayabang ang branded niyang bag. "Alam mo ba kung paano kita nakilala? Lagi ka nakababad sa library. So obvious na ginagamit mo siya para pakopya." "Hindi po totoo yun." Mahinang sagot ni Lyra. "Hindi ko po siya ginagamit. Nagtatrabaho po ako. Pinaghihirapan ko po ang lahat." Nagkatawanan ng grupo, malalakas at mapanlait. "Pinaghihirapan daw? Waitress ka nga, diba? Ay wow, so prestigious. That dress, sino nag-sponsor? Si Gio? Malay mo nagpa-awa effect lang para one day maging girlfriend niya ko, no?" Hindi na nakatiis si Lyra. Tuloy-tuloy ang luha niya. Pero kahit umiiyak, nakatayo pa rin siya ng diretsyo. "Ayos ang pong insultuhan niyo ako," mahinang sabi niya. "Pero sana po, huwag niyo nang sabihin ginagamit ko siya. Hindi po ako ganon." Mas lalo lang siyang umingay. "Ang kapal mo pa rin talaga magsalita, no? Oo nga pala, pumunta ka nga pala rito. Hindi iniisip kong bagay ka. Gumawa ka pa talaga ng eksena. Pati tuloy si Marcela, napahiya." May lumapit pang isa, ang kumare ni Doña Marcela, na halatang sanay nang maglabas sa mga judgment sa ibang tao. "Girl, kung gusto mong umangat, sa ibang paraan mo gamitin. Hindi yung umaasa ka sa pogit mayaman. Hindi lahat ng babae kumakapit sa gwapo ay nagtatagumpay." Pinipilit pa rin ni Lyra na maging mahinahon. "Kilala ko po ang sarili ko. Hindi niya ako sinusuportahan. Hindi po ako humihingi ng kahit ano." Pero parang gasolina ang bawat salita niya. Lalo lang umapoy ang mga ito. "Ha? Hindi ka humihingi? Anong tawag sa pagdikit mo sa kanya? Charity work niya?" "Kaya ayun, naaawa siguro sa'yo kaya dinala ka rito. But girl, hindi ka pasok. Harsh pero truth." Hindi na alam ni Lyra kung ano ang mas masakit. Yung sinabunutan siya kanina o itong paulit-ulit na pagyurak na parang wala siyang kwenta. "Kung ako sa'yo," dagdag ng isa, "umuwi ka na. Nagpapaka-epal ka pa dito." "Oo nga, baka isipin ng ibang guest sa part ka ng entertainment." Isang tawa, dalawa, sunod-sunod na. Para siyang binabato kahit walang bato. Para siyang nilulunod sa ingay kahit walang tubig. Habang tinutuligsa si Lyra ng grupo, may biglang dumating. Si Miss Olivia. Ang matandang babae na nakita niya nakaupo kanina. Tahimik, elegant pero hindi mayabang. "Excuse me?" Malumanay pero matigas ang tono. Tumahimik ang lahat. "Bakit niyo siya sinisigawan dito sa hallway? Hindi pa ba sapat ang ginawa sa kanya kanina?"
Nagkatinginan ng mga tita. Hindi po. We were just... Pinapaalala lang namin sa kanya ang place niya. Sabi ng pinsan na pilit pang confident. Ngumiti naman na matanda. Pero hindi mabait ng ngiti. Yung tipong, I know exactly what you're doing. Ganun ba? At kailangan ninyo magsama-sama para sigawan ng isang babaeng umiiyak? Walang sumagot. Tumingin si Miss Olivia kay Lyra. Iha, okay ka lang? Napakagatlabi si Lyra. Umiiyak pero nakayuko. Okay lang po. Hindi ka okay? Sagot ng matanda. Pero humahanga ako sa'yo. Hindi ka sumigaw pabalik. Hindi ka nagmura. Hindi ka nagtaas ng kamay. Tumingin ulit siya sa grupo. But these ladies, mukhang kailangan pang turuan ng manners. Namula ang isa sa mga tita. Excuse me po? Excused you, sagot ni Olivia. Pwede na kayong bumalik sa party. Hindi kayo bagay dito. Masyado kayong maingay. Hindi man lantaran pero ramdam ng grupo ang authority ni Olivia. Unti-unti silang nagsialisan. Nag-aalangan, nag-rationalize ang kung ano-ano. Let's go na nga, nakakahiya naman. Sabi ng isang tita ni Gio. Hindi ko alam nandito si Doña Olivia. Sakalang huminga ng maluwag si Lyra. Lumapit sa kanya si Olivia at marahang hinawakan ng balikat niya. Anak, may mga taong masakit talaga magsalita kapag insecure sila at hindi ikaw ang problema. Hindi naman tumigil ang luha ni Lyra. Maraming salamat po. Mahina ang sagot niya. Ngumiti si Olivia. Hindi mo ako kilala, Lyra. Pero ako, napatingin siya at nagtataka. I've been watching you since kanina. I know you're not like what they say. And trust me, minsan, ang mga pinakamagagalang na inaapi, sila ang tunay na may class. Hindi naman alam ni Lyra, si Olivia pala ang pinaka-importanteng tao sa buong party, higit pa kay Marcella. At sa loob-loob ni Olivia, isang tanong ang unti-unting nabubuo. Bakit parang pamilyar ang mukha ng batang to? At bakit parang may connection siya sa taong matagal ko nang hindi nakikita? Uuwi na po ako, sabi ni Lyra. Habang naglalakad siya ay umiiyak pa rin si Lyra. At kahit hindi niya pa alam, that night, the most painful night of her life, ay magiging simula ng malaking pagbabago. At ang mga taong nanlait sa kanya. Hindi pa man nakakalabas si Lyra sa mansyon, narinig niya ang mga yabag. 3 babae, 2 pinsan ni Gio at isang malapit na family friend ang biglang pumigil sa paglabas niya. Hindi pa rin kontento sa kahihiyang naranasan niya, halos hindi makita ang daan dahil sa kaguluhan ng luha niya. Masakit ang anit niya mula sa pagsabunot ni Doña Marcella. Pero mas masakit ang bawat salitang ibinato sa kanya. Ang feeling niya, parang siyang pinakamaruming bagay sa loob ng ingrandeng party. Ayan ang maganda, umiiyak, tawa ng isa. Kasi naman, charity case lang naman talaga siya. Feeling talaga. Correct, ang kapal ng mukha. We're sure hinayaan lang siya ni Gio kasi ang alam ko, kinailangan niya ni Gio para sa mga exams at projects. Umiwas ang tingin si Lyra, pero narinig niya ang lahat. Hoy girl, sabi ng mas bata sa grupo. Next time, huwag kang papasok sa lugar na hindi para sa'yo. Pinagtaasan niya si Lyra ng kilay. As in ever. Ang isa namang waiter na kaedad niya, nakita ang sitwasyon pero mabilis itong tumalikod. Hindi dahil takot kundi dahil alam niyang bawal makisawsaw sa gulo ng mayayaman. At doon nag-sink in sa puso ni Lyra. Wala siyang kakampi. Hindi rito, hindi kasama ng pamilya ni Gio at hindi sa mundo nila. Hindi pa rin nagsasalita si Lyra. Ayaw niya magsinungaling para lang tumigil sila. Hindi ko siya ginamit. Mahina niyang sagot. Ang boses ay halos pabulong dahil sa panginginig. I never asked for anything. Mas lumakas ang iyak niya, pero hindi niya na naitago. And yet, kahit ganon, hindi niya sinigawan ang mga ito pabalik. Hindi siya nagwala. Hindi niya sinabing, tigilan niyo ako.
She endured it. Tahimik. Huminga ng malalim at pinilit ang respeto kahit wala siyang natatanggap na kahit katiting na respeto mula sa kanila. Pag-alis ni Lyra, hindi niya alam na may isa pang taong nakakita sa lahat. Isang lalaki na nakatayo sa may upper floor railing, nakasilip sa terrace, si Severino Aldevar, ang misteryosong bisita na hindi niya pa nakikilala. Tahimik ito nakamasid sa kanya mula kanina. At habang pinapanood niyang umalis si Lyra, may biglang kumislap sa mata niya. Interesting. At doon natatapos ang gabi. Masakit, magulo, pero may isang pares ng mata na maaaring magbago ng takbo ng lahat. Mainit ang ilaw ng ballroom pero malamig ang pakiramdam ni Lyra habang naglalakad siya sa bitbit at tray na champagne. Ang event na ito ay isa sa pinakamalaki ngayong buwan at ang catering company nila ang napiling mag-handle. Kaya kahit pagod, masaya dapat siya at malaking opportunity ito. Pero hindi niya inaasahan ang event na iyon ay dadaluhan din ng pamilya ni Gio. Nung makita siya ng ilang tita, agad silang nagtinginan at nagbulungan. Ilang minuto pa lang siya doon, pero pakiramdam niya ay ilang oras ang pagtitiis ang lumipas. Nakangiti siya, pero ramdam ang puso niyang unti-unti siyang nababasag. Oh, siya ba yan? Bulong ng isang tita, hindi malang naghinay-hinay. Yung kasama ni Gio minsan sa birthday ni Lola Victoria? Nako, waitress nga talaga siya. Sagot naman ng pinsan. Akala ko pa mandirigma. Yun pala tagabuhat ng baso. Tawa ng isa pang tita. Hindi nila alam na dinig ni Lyra. Hindi rin niya pwedeng ipakita ang sakit. Nagtatrabaho siya. Professional dapat. Pero habang siya'y umiikot para magsilbi, sunod-sunod ang mapanlait na tingin na parang binabalata ng dignadan niya. Huminga siya ng malalim. Konting tiis pa. Pagkatapos ng event, tapos na to. Pero mas lalo pang lumala ang napadaan si Gio mismo. Gio? Tawag ng isa sa mga pinsan niya. Ayan o, yung friend mo. Natawa ang mga pinsan, nag-high five pa. Si Gio naman ay nagulat. Hindi niya alam na nandun pala si Lyra. Pero imbes na ipagtanggol, bigla na lang siyang umasta na para bang hindi niya kilala si Lyra. Waitress po siya. Hindi ko po kaibigan. Mabilis na sagot naman niya, sabay iwas ang tingin. At doon pumutok ang puso ni Lyra. Hindi dahil sa gusto niya si Gio, kundi dahil hindi niya deserve ang i-deny. Parang wala siyang halaga. Tumingin siya sa sahig, ayaw man lang ipakita na nasaktan siya. Pero ramdam ng lahat ang panginginig ng kamay niya habang inaabot ang tray. Huminga siya ng malalim. Kaya ko to. Trabaho lang. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Si Severine Aldevar. The cold, brilliant billionaire strategist. Board member ng kung ano-anong global companies. At mas kilala bilang uncle na pinakakinatatakutan sa buong angka ni Gio. Ang presensya niya, pabigat at authoritative. Parang kapag pumasok siya sa isang kwarto, nagkakaroon ng bagong gravity. Matangkad, naka-dark suit, hawak ang leather briefcase. Postura pa lang, alam mong hindi na pwedeng mali kapag kausap mo siya. Napatigil ang music, napatigil ang mga tao. At halos sa palunok ang lahat ng kamag-anak ni Gio. Tito Severin? Halos mapasigaw si Gio. Nagpakitang masaya pero halatang kinakabahan. Akala namin next month ka pa darating. Plans changed. Malamig na sagot ni Severin. Where's your father? Nagunahan magsalita ang mga tita. Nasa kabilang room pa po, tito. Mag-excuse lang po siya to greet you. Sobrang bilis ng tono nila. Halatang takot. Habang naglalakad si Severine papasok sa ballroom, hindi naman sinasadyang natamaan ng mga mata niya si Lyra na may hawak na tray at nakayuko. Halatang pinipigilan ng luha. Hindi niya alam kung bakit pero tumigil siya saglit. Parang may nakita siyang mali. At bago pa nakalayo si Lyra, narinig niyang mapanlait na bulong mula sa mga pinsan ni Gio. Umiiyak? Dahil lang hindi pinansin ni Gio?
Kawawa naman, feeling close kasi. Ganyan talaga kapag social climber. Nanlamig ang mukha ni Severine. Hindi niya kilala si Lyra, hindi niya alam ang kwento. Pero malinaw sa kanya ang isa. May ginagawang masama ang mga taong to. Lumapit siya sa table ng mga tita. Mabagal pero mabigat ang dating. Halos hindi makagalaw ang mga babae. Tito Severine, pilit nilang ngiti. Good evening po. Kung may ginagawang mali sa harap ko, malamig yung putol. Huwag niyong subukang itago. Nagkakanda pikit-pikit ang mga pinsan. Hindi naman makatingin ng diretsyo. Wala po kaming. May narinig akong pang-aapi. Sagot niya. And I don't tolerate disrespect. Ever. Tahimik ang buong mesa. Si Gio hindi mapakali. At tito, maliit lang naman pong misunderstanding yon. No? Putol na Severine. Ang mali ay mali. Regardless kung sino pang gumagawa nito. Sapat na yon para yumuko ang lahat. Sa gilid naman, si Lyra ay nagmadaling umalis. Sobrang namumula ang mga mata niya. At mabilis ang paghinga. Nagpaalam siya sa head caterer. Ma'am, ihahandle ko na lang po yung next station sa labas. Alam ng lahat ang ibig sabihin. Gusto lang niyang makalayo. Hindi siya lumingon. Hindi siya naganap ng kakampi. Lumabas siya ng ballroom na parang pinipilit buuin ang sarili habang naglalakad. At si Severine napatingin sa direksyon na nilabasan niya. Parang nagtataka. Parang may gustong itanong. Parang may hindi nagustuhan sa nakita niyang luha ng isang taong wala namang ginawa, kundi magtrabaho. Tinapunan niya ulit ang tingin ng mga pamangkin. Kung may ganyan pa ulit, malamig yung sabi bago tumalikod. Ako ang magiging problema ninyo. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong pamilya ni Gio ang isang Severine Aldevar na hindi lang basta pumapasok sa event, kundi isang Severine Aldevar na nakakita ng mali at hindi ito hahayaang lumala. Hindi niya kilala si Lyra, pero mula sa sandaling iyon, hindi na siya isang mukha na basta makakalimutan niya. Tahimik ang ballroom. Ang mga bisita kanina pa nakatingin sa mga pinag-uusapan. Ngayon ay nakapikit o nakatingin sa sahig. Hindi makagalaw. Ang hangin tila huminto sa oras nang lumapit si Severine Aldevar sa gitna ng mga mamahaling bisita. Direkta sa ina ni Gio, si Doña Marcela. Bago pa man makaalis si Lyra sa kanyang pwesto, nakita niya na si Doña Marcela. Aba, nandito na talagang waitress sa social climber na kumakapit na parang linta sa anak ko. Si Lyra hindi naman makapagsalita. Ang mga luha sa mata pilit na pinipigilan. Hindi ngayon, please. Bulong niya sa sarili. Marcela. Malamig at malinaw ang tono ni Severine. Walang kaarte-arte. Kung sa harap ko, sinasaktan mo ang mahihirap. Paano pa kung wala kang nakakakita? Nagulat ang lahat. Tahimik na tahimik. Ito ang unang pagkakataon na may sumalungat kay Doña Marcela sa isang paraan na hindi mapapahiya siya. Maliban na lang sa mismong mata ni Severine na tila ba nagbabanta ngunit hindi sinasabi. Si Doña Marcela, kilala sa pagiging mapagmataas at walang takot sa kahit sino sa social circle niya. Napatingin. Ang bibig niya na karaniwan ay nakangiti o nakasimangot sa iba. Ngayon ay nagtataka. Hindi niya maintindihan kung paanong may nakasalungat sa kanya ng ganito sa harap ng maraming tao. At hindi siya mapahiya ng kapwa niya. Lahat ay nagulat. Ang mga pinsan at tita ni Gio na kanina nagbubulungan at tumatawa sa kahihiyan ni Lyra, ngayon ay tahimik. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Hindi makapaniwala sa tapang ni Severine. Ang mga waiter at catering staff na dati natatakot at tahimik lang ay nagulat rin sa lakas ng dating ng matanda. Si Gio nakatingin sa pagitan ng ina at tito niya. Hindi alam kung matatawa, mapapaiyak o magtataka. Si Lyra na kanina pang umiiyak sa isang sulok ay nakatingin rin. Napapikit siya. Hindi makapaniwala. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Puno ng takot, pasasalamat at pagkamangha. Hindi lang malamig ang tono ni Severine,
May halong command, halong panghuhusga, at halong proteksyon. Lumapit siya ng isang hakbang, tumayo ng diretsyo. Ang katawan ay parang pader na hindi matitinag. Nag-init ang mukha ni Doña Marcela. Napahinto siya sa isang malalim na paghinga. Hindi siya sanay na may isang tao, kahit sino man ang nagsasalita ng ganito sa kanya. Ang buong ballroom ay parang natahimik na parang nasa isang pelikula. Ang mga tita at pinsan ni Gio ay tahimik. Hindi sila makapaniwala. Ang mga staff ay nagtataka at nakatingin kay Severine na parang superhero na hindi mo alam kung saan nagmala. Si Lyra nakatayo sa gilid, hawak ang kamay sa dibdib. Naglalakas ang loob. Nakangiti ng napakaliit. Ang dami ng emosyon, relief, pasasalamat at takot. Tumigil sa harap ni Severine si Doña Marcela. Hindi siya nagsalita agad. Ang mga mata niya ay nakafocus sa matandang lalaki. Anong ibig mo sabihin? Kilala siya sa pagiging mabilis magsalita, mabilis mag-command. Pero ngayon, hindi niya alam paano sasagot. Si Severine naman ay kalmado pero may bigat sa bawat salita at nagsabi, "Ibig kong sabihin, Marcela, may limitasyon ng bawat isa sa atin. Ang pagmamataas at pang-aapi sa mahihina. Hindi yan karapat-dapat sa kahit sino, lalo na sa mga mata ng iba." Tahimik na nagulat ang lahat. Ang dating malakas at dominanteng aura ni Doña Marcela, ngayon ay bahagyang nanlulumo. Hindi siya sigurado kung lalaban ba o tatango lang. Ang mga bisita, lalo na ang family friends at mga board members ay nagulat. Ang ibang bata at kabataan sa party, nakatitig lang. Natututo sa lakas ang personalidad ni Severine. Si Gio nakatingin sa mukha ni Lyra, tila ba huminga ng maluwag. Ramdam niya na may nakapagtanggol sa kanya sa kabila ng lahat. Severine's eyes scanned the room, nagtataglay ng tiwala sa sarili at tapang. "Alalahanin mo," dagdag niya. "Ang mundo ay hindi palagi nakatingin sa mga ginagawa mo. At may mga taong may mata, kahit hindi mo alam." Hindi niya kailangan sigawan o magyabang. Sapat ang katahimikan at intensity ng kanyang tingin para magsilbing babala. Si Lyra nananatiling tahimik. Hindi niya alam paano sasabihin ang kanyang pasasalamat. Isang simpleng tingin lang kay Severine ang ibinigay niya. May halong takot at respeto, at kaunting ginhawa. Ang bigat na pinasa niya kanina ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang dibdib, ngunit hindi bilang kaibigatan ng kahihiyan, kundi bilang proteksyon na hindi niya inaasahan. Nakangiti si Severine ng bahagya at lumapit sa kanyang seat. Si Doña Marcela na kanina pa dominant at maingay ay tumigil sa mga bulungan at tawa. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, pansamantalang nawala ng kapangyarihan sa harap ng katiyakan at tapang ni Severine. Tahimik ang ballroom sa loob ng ilang segundo, ngunit ramdam ang pagbabago. Ang dating masigla sa pang-iinsulto ay naging maingat. Ang mga mata ng bawat bisita ay nakatingin kina Severine at Lyra. Ramdam ang respect at curiosity. Ang dating power dynamics ng party ay unti-unting nag-shift. Si Lyra na kanina ay naiiyak sa isang sulok, ngayon ay nakatayo na ng diretsyo. Hindi siya nagbiro o nagpakita ng sobrang emosyon. Ngunit ramdam niya, hindi na siya mag-iisa. Si Severine matikas, umupo sa kanyang chair, hawak ang glass ng tubig. Tahimik, isang simpleng tingin lang kay Lyra na para bang nagsasabing, "Keep your head high. Hindi ka nag-iisa sa mundo na puno ng pangungutya at yabang." Si Doña Marcela nananatiling tahimik at nag-iisip at bahagyang nagbago ang aura. Si Lyra unti-unting huminga ng malalim at sa isang maliit na ngiti, naramdaman niya ang unang bakas ng pag-asa sa buong gabing iyon. Nakahinga si Lyra sa isang sulok ng terrace. Umalis sa tensyon na akala niyang sasabog. Pilit pinipigil ang luha. Ramdam niya ang lamig sa balat at bawat pindot ng hangin ay parang nagdadagdag sa panghihina niya. Nang makita ito ni Severine, hindi niya na pinigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang halong drama. Walang kaba. Parang predator na tahimik ngunit nakaka-intimidate.
Inabot niya ang kanyang blazer. I think you need this. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Nagulat naman si Lyra. Sir, hindi po kailangan. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, ipinatong na ni Severine ang blazer sa kanyang balikat. Ang bigat nito ay hindi nakakadismaya, kundi nakakaaliw. Para itong mensahe, hindi ka nag-iisa. Tahimik na naglakad si Severine pabalik sa loob ng terrace area. Nakatingin sa bawat galaw ng bisita. Hindi niya alam kung sino nang uusisa o nagpaplano ng panibagong insulto. Ngunit ramdam niyang may panganib. Si Lyra hawak ang blazer, nakatitig sa kanya. Ang puso niya ay mabilis sa tumibok. Hindi dahil sa kaba, kundi sa kakaibang proteksyon na bigla niyang naramdaman. Bago pa siya makaalis, biglang naramdaman ni Lyra ang bigat ng presensya sa paligid. 3 lalaki ang lumuhod sa kanilang harapan. Elite private guards ng ballroom. Mataas, naka-black suit. Ang mata ay parang hawak ang buong paligid. Ang katawan ay tense at handang umatake kung kailangan. Isa sa kanilang humarap kay Severine. Sir, may unusual activity sa area. Kailangan namin ng confirmation. Ngumiti naman si Severine ng kalmado. Sila na ang proteksyon natin. Sabay turo kay Lyra. Napalingon naman si Lyra. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. 3 lalaki, handa siyang bantayan kahit na anong mangyari. Tahimik na nag-ikot ang mga bisita. Napapansin ang biglang pagbabago sa dynamics. Ang dating maingay at bastos na grupo ngayon ay nagtatakang nakatingin. Ang mga tita at pinsan ni Gio ay parang maliit na lang sa harap ng 3 elite guards. Ang mga staff at waiter na dati natatakot at tahimik ay napapatingin sa seguridad at nagkaroon ng sense of relief. Si Lyra dahan-dahang huminga. Ramdam niya ang init ng blazer at ramdam niya ang bigat ng seguridad sa harap niya. Parang nagsasabing, hindi ka na apektado ng pangungutya nila. Isa sa mga guards ang leader ng trio. Lumapit kay Severine. Sir, shall we escort her inside safely? Tama, sagot ni Severine. Ngunit bago nila gawin iyon, tumitig siya kay Lyra. Are you okay? Po, okay na po. Sagot ni Lyra na nanginginig, pero may maliit na ngiti sa labi. Tahimik niyang iniwan ang terrace area habang naka-blazer, hawak ng 2 guards ang bawat gilid niya. Habang si Severine naman ay nasa harapan, ang bawat hakbang ay may tiwala, may proteksyon, at may sense ng seguridad na hindi niya naramdaman dati sa loob ng mga elite gatherings. Habang naglalakad, hindi na nagsalita si Severine. Ngunit bawat tingin niya kay Lyra ay parang may mensahe. Hindi mo kailangang magpaka-weak. Hindi ka nag-iisa. May taong nakatingin at nagmamalasakit sa iyo. Lahat ay sapat na para mapawi ang kaba at panghihina ni Lyra. Ang trio ng guards ay tahimik ngunit mapanuri. Ang mata nila ay nakatingin sa bawat bisita na lumalapit. Bawat galaw na maaaring magdulot ng problema, kahit walang karga ng armas. Ramdam na ramdam ang presensya ng kapangyarihan. Ang ballroom na dati puno ng ingay, ngayon ay tahimik. Ang mga bisita na kanina pa nakangiti sa pangiinsulto ay nagtataka. Si Lyra na kanina ay nanginginig at umiiyak, ngayon ay tahimik ngunit may kakaibang kumpiyansa. Dumating sila sa isang quiet hallway, malayo sa eyes of gossiping guests. Ang guards ay naghintay sa labas ang pintuan, habang si Severine ay tumingin kay Lyra. Here, sabi niya. You're safe now. Si Lyra ay napangiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ramdam niya ang panghihina at kahihiyan na kanina ay unti-unti nang nawawala. Maraming salamat po, sir. Mahinang bulong niya. Hindi mo kailangang pasalamatan. Basta tandaan mo, hindi mo kailangang tiisin ang pang-aapi. Sagot ni Severine. Bago umalis, lumingon ang guard sa paligid. Tiniyak na walang banta. Ang kanilang presensya ay parang paalala sa buong paligid. Hindi ka pwedeng basta-bastang manggulo sa mahihina kung nandito kami. Si Lyra habang pinagmamasdan sila ay napaisip, hindi lang basta proteksyon ang naramdaman niya.
May tiwala, respeto at panatag na parang may invisible wall na nagtatanggol sa kanya. Habang bumalik sa loob ng party, si Lyra naman ay tahimik. Hindi siya nakatingin sa kung sino man ang bisita. Ang alam niya, ang gabi na iyon ay isang malaking punto. May isang tao, si Severine at ang kanyang guards na handang ipagtanggol siya mula sa pangungutya, kahihiyan at pambabastos. Ang blazer sa balikat niya ay hindi lang simpleng damit. Isang simbolo iyon ng proteksyon. Ang mga hakbang niya ngayon ay mas matatag, mas confident, at may bagong lakas na hindi dala ng yaman o popularidad kundi ng respeto at tiwala. Si Severine na nakatingin sa kanya mula sa corridor. Ang mata ay puno ng intensity pero may bahagyang ngiti. 3 guards, nakaposisyon sa paligid, handa sa anumang mangyari. At kahit hindi pa niya alam, ang gabing iyon ay magiging simula ng pagbabago sa buhay niya, sa ballroom at sa mundo ni Gio. Ang pang-aapi ay natigil, ang respeto ay naibalik, at ang isang estranghero na may presensya ng kapangyarihan ay naging unexpected hero niya. Tahimik ang ballroom. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Lyra na kanina pa nakaupo sa sulok. Tahimik at magalang kahit napahiya. Ramdam pa rin ang lamig sa hangin. Pero ngayon ay mas matatag siya. Nakataas ang ulo. Hawak ang blazer ni Severine at tila ba may bagong aura ng lakas sa kanya. Bigla namang huminto ang pag-uusap ng mga bisita nang marinig ang boses ng isa sa mga elite guards. Malakas, malinaw, puno ng pagkabigla. Ma'am Lyra, kayo po ba talaga to? Nagulat naman si Lyra. Ako po ba? Mahina niyang sagot. Hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon. Ang buong crowd mula sa mga tita at pinsan ni Gio hanggang sa mga family friends ay nagulat. Ang ilang bisita, kanina pa busy sa social chatter, ngayon ay nakapikit sa disbelief. Isa pang guard ang tumayo, inaayos ang posture niya at may kahalong respeto at awe sa tono. Ito po ang anak ni Ramon Imperial, the richest man in Asia, ang may-ari ng 73 conglomerates. Nagulat ang lahat. May ilan na napalingon sa isa't isa, nanlumo. Ang ilan ay nakatayo sa kanilang mga upuan, halos hindi makapaniwala. Si Doña Marcela nakatingin kay Lyra, parang hindi makapaniwala. Ang dating batang waitress na kanina pa tinutokso at pinahiya, ngayon ay isang babae na may ngiting hindi na basta-bastang mapapalitan ng insulto. Tahimik ang ballroom sa loob ng ilang segundo. Ramdam ang tensyon. Ang pinsan ni Gio na nag-imbento ng kwento tungkol sa secret girlfriend ay may hawak na napakaliit na bibig. Hindi siya makapaniwala. Ang iba pang bisita, socialites at board members ay nakapikit. Hindi sila makapaniwala sa biglang pagbabago ng status ng batang babae sa harap nila. Si Lyra nakatitig sa sahig sandali. Ramdam ang bigat ng titig ng crowd. Hindi siya galit. Hindi rin natatakot. Ito ay purong disbelief. Si Gio nakatayo sa harap niya. Hindi alam kung saan tumingin. Sa una, gulat. Sunod, takot na baka nasaktan siya sa maling paraan ng babae. At huli, pagka-realize ang babae tinutokso niya at tiniyak niyang magagamit lang sa academics at projects ay hindi pala simpleng estudyante. Lyra, ano? Paano? Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay parang walang saysay. Tumayo si Lyra ng dahan-dahan. Hawak pa rin niya ang blazer ni Severine. Ang mata niya malinaw at tahimik. Ginoo, hindi po ako naghahanap ng sympathy at hindi rin po ako nandito para patunayan ang aking yaman. Sabi niya ng mahinahon, tahimik ang lahat. Ang dating bastos at mapagmataas na tita ni Gio ay bahagyang nagkulay pula ang muka. Ang crowd ay tila bumalik sa paghinga. Ramdam ang bigla ang pagbabago ng aura ni Lyra. Si Severine nakatayo sa gilid, tumingin kay Lyra at bahagyang ngumiti. Hindi niya kailangang ipakita ang lahat, pero malinaw na may tiwala siya sa babae. Ang blazer niya sa balikat ni Lyra ay parang paalala. Protected ka at may kakayahan ka rin. Si Doña Marcela kilala sa pagiging prideful
ngayon ay nakatingin lang kay Lyra. Ang dating pagmamataas at panghihiya, ngayon ay pinalitan ng confusion at respeto. Hindi siya nakapagsalita sa loob ng ilang segundo. Isang unang pagkakataon na tila ba nanlumo sa sariling kamalian. Si Gio, hindi na alam kung anong gagawin. Ang dating dominance niya bilang campus heartthrob ay unti-unti nawawala sa harap ng bagong katotohanan. Ang mga bisita ay nag-umpisa ng magbulungan. Mahina, ngunit ramdam ng lahat. Anak pala siya ni Ramon Imperial? Siya pala yung waitress na pinagtatawanan. Hindi ko akalaing. Ngunit walang tumingin kay Lyra nang may pangungutya. Ang dating chismis ay naglaho in instant. Si Lyra nakangiti ng bahagya. Hindi galit, hindi nagmamalaki. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong salita. Ang aura niya ngayon ay hindi base sa yaman o sa pamilya, kundi sa dignidad, grace at calm na tiwala sa sarili. Si Severine tumayo sa tabi niya, parang guardian figure. Ang mga elite guards ay nakaposisyon sa paligid, handa sa anumang mangyari. Si Gio ay nakatayo. Hindi alam kung anong sasabihin. Ang dating confidence niya ay naglaho, pinalitan ng kabiguan at respeto. Pasensya na, Lyra. Mahina ang bulong niya. Hindi niya alam kung paanong babawi sa lahat ng pangiinsulto at paggamit niya sa babae. Ang gabi na iyon ay nagmarka ng bagong simula para kay Lyra. Hindi dahil sa yaman o pamilya, kundi dahil sa kanyang katahimikan, lakas ng loob at presensya ng isang estranghero na handang ipagtanggol siya. Ang mata ng lahat ay nakatuon kay Lyra. Si Gio na kanina pa nakatayo sa tabi ng stage ay parang na-stun. Ang bibig niya ay nakabuka ng bahagya. Hindi siya nakapagsalita. Ang dating confident at charming na aura niya ay naglaho. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Halo ang pagkabigla, pagkahiya at unti-unting respeto. Si Doña Marcela, ang bibig naman niya ay nakapikit. At ang mga mata niya na dati busy sa pag-aayos ng bisita o pagngiti sa mga kakilala ay biglang nakahawak sa harap niya. Hindi siya makapaniwala. Ang dating bastos niyang salita, "Pobre ka't walang karapatang lumapit sa anak ko," ay bumalik sa kanya. Tila echo ng kanyang sariling kahihiyan. Tahimik ang ballroom sa loob ng ilang segundo. Ngunit ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Ang mga staff na kanina patahimik at natatakot ay nakatingin kay Lyra na parang nakita nila ang isang bagong aura. Malakas, confident at dignified. Isa sa elite guards ni Severine ay humarap kay Lyra. Nakatayo, nakafocus sa bawat bisita. Handa sa anumang mangyari. Ang presensya niya ay parang invisible shield na nagbigay ng seguridad at respeto. Ang dating powerful at loud na mga tita at pinsan ni Gio ay natigilan. Hindi makagalaw sa pangungutya. Ang buong ballroom ay nag-shift ang dynamics. Ang dating social hierarchy na base sa nakikita at naririnig, ngayon ay nakabaliktad na sa isang iglap. Nanatiling nakaupo si Doña Marcela. Nakapikit, halos hindi gumagalaw. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig habang hinahaplos ang mamahaling abaniko. Pero ngayong gabi, kahit gaano kamahal ang gamit niya, wala itong nagawa para itago ang kahihiyan sa mukha niya. Marahang bumuga siya ng hangin. Anong ginawa ko? Anong sinabi ko? Ang tanong na paulit-ulit sumagi sa isip niya. Dahan-dahan iminulat niya ang mata. Sakto sa pagdaan ni Lyra, payapa ang tingin. Mataas ang posture at wala ni bahid ng galit. At doon siya mas lalong natigilan. Hindi niya na nakita ang pobre na lagi niyang pinupuna. Ang nakita niya ay isang babaeng may dangal. Marcela, mahina ang bulong ng isa niyang kaibigan. Lumapit at nag-aalangan. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Hindi naman sumagot si Doña Marcela ni hindi niya kayang tingnan ng kaibigan. Naramdaman niyang dumudulas pababa ang kanyang pride. Unti-unti, parang tinutuklap mula sa loob. At mas masakit pa, naramdaman niyang siya mismo ang naglagay sa sarili sa kahihiyan.
Humigpit ang hawak niya sa abaniko. Hindi niya alam kung tatayo ba siya para humingi ng tawad o tatakbo palabas ang venue para takasan ng lahat. Pero isang bagay ang malinaw. Sa gabing iyon, siya ang naging sentro ng katawa-tawa, hindi si Lyra. At iyon ang pinakamasakit. At sa gabing iyon, tumigil ang mundo ng mga bisita sa ballroom. Hindi dahil sa dama, kundi dahil sa biglang pagkilala at paggalang sa isang babae na may dignidad, tapang at bagong aura ng respeto. Tahimik ang gabi sa probinsya. Ang klase ng katahimikang hindi niya naranasan kailanman sa Imperial Mansion. Walang headlights, walang guard radios, walang CCTV na nakatutok sa bawat galaw niya. Si Lyra naka-hoodie, nakasabit ang backpack sa balikat. Huminto sa harap ng isang lumang boarding house. Huminga siya ng malalim. Eto na talaga. Bakit siya umalis? Kanina lang kasunod pa niya ang convoy ng security. Pero nang pumasok ang kotse sa makitid na daan, palabas ang syudad, sinabi niya sa ama. Dad, please. Gusto ko munang mawala. Hindi bilang heiress. Gusto ko lang huminga. Tahimik naman si Ramon Imperial, ang pinakamayamang tao sa Asia, at tanging sagot lang ay isang mabigat na tango. Alam niyang may sugat ang anak na hindi niya kayang gamutin ng pera. Pagbaba ni Lyra, hindi na siya lumingon. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natatakot siyang magbago ang isip niya kapag nakita ang ama na nakatingin sa kanya. Sa boarding house, ipinaloob niya ang maliit na bag sa paanan ng kama. Mga damit lang, toiletries, isang basic phone na walang social media, zero luxury. Pagtingin niya sa silid, mura ang kortina. May amoy ng kaunting lumang kahoy. Ang kama, manipis at may lumang kutsyon. Pero ngumiti siya. Perfect, bulong niya. Dito walang tatawag na Miss Imperial. Dito wala ring pilit ng ngiti. Dito, kahit sino man siya, wala silang pakialam. At iyon ang gusto niya. Kinabukasan, naglakad siya papuntang palengke. May sumalubong na amoy ng isda, gulay, bawang at puto. May batang naglalaro. May mga nanay na nagbabalot ng ulam. May matatandang nagkukwentuhan ng chismis. Magkano po yung 3 saging? Tanong niya sa tendera. Iha, 20 lang. Simple, tahimik. Walang kumikilala sa kanya. Walang tumitingin ng may inggit. Walang tumatawa. At iyon ang tunay na pakiramdam ng kalayaan. Sa maliit na cafe sa tabi ng palengke, naupo siya sa sulok. Kumuha siya ng murang cappuccino. Binuksan ang laptop para maghanap ng freelance work. Sa unang pagkakataon, nagtrabaho siya hindi bilang heiress. Hindi bilang sikat na pangalan, kundi bilang sarili niya. At doon siya nakakuha ng trabaho sa catering company bilang waitress. Pero habang tumatakbo ang oras, may gumugulong na kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung loneliness pa yon o takot. Kung ginusto niya ba talaga ang simpleng buhay o tinatakasan na niya ang sakit ng kahapon. Kasalukuyan pag-uwi niya sa boarding house dahil sa mga pangyayari sa ballroom, humiga siya sa kama at kinuha ang lumang cellphone. 5 new notifications. Pero nang buksan niya, tumigil ang mundo. Headline: Imperial Heiress Scandal. The viral video everyone is talking about. Napalunok si Lyra. Pinindot niya ang link at doon niya nakita ang sarili. Ang eksenang pinagtawanan siya. Ang pagpahiya ni Doña Marcela. Ang pagdating ng billionaire uncle ni Gio. At ang biglang pagbulgar ng pagkakakilanlan niya. Million of views. Millions of comments. OMG, si Lyra pala yun? Grabe, heiress pala siya? Deserve niya ba yun? Mayabang pala sila Gio. Ang ganda pero kawawa. Humigpit ang hawak niya sa phone. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Akala ko nakatakas na ako. Bulong niya na halos pabilong sa dilim. Pero nakita niya ang suggested videos. Mas masahol. Video analyzing her family. Videos tracking her location. Videos exposing her escape.
At doon niya naramdaman ang totoong peligro. Hindi lang ang mundo ang nakakita, pati kalaban ng pamilya nila. Sa kabilang panig ng bansa, may isang boardroom. Mga lalaking nakaitim, nanonood ng parehong viral video. Ang anak ng Imperial, nag-iisa sa probinsya. Nakarehistro ang boarding house sa pangalan niya. Perfect leverage. At isang kamay marahang tumapik sa mesa. Bring her to me. Si Lyra nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod. Ang simpleng mundong pinili niya, biglang nagbago ng kulay. Hindi ito ligtas. Hindi ito malayo sa panganib. At sa salamin ng maliit na kwarto, nakita niya ang sarili. Pagod, pero matatag. Si Lyra ako ngayon. Pero hindi ako mahina. Sabi niya. Tinapik niya ang mukha. Huminga ng malalim. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sa bituin, na-realize niya na hindi lang simpleng buhay ang haharapin niya, kundi ang banta ng isang mundo na hindi niya kayang takbuhan, kahit gustuhin pa niya. Tahimik ang maliit na kalsada sa probinsya habang naglalakad si Lyra. Bag sa balikat, libro sa kamay, nakatingin siya sa maliit na tindahan at palengke. Ang mundo ng lungsod ay malayo na. Ang magarbong ballroom, ang socialite crowd at ang eskandalong nag-viral ay tila panaginip lang. Ngunit sa dilim ng gabi, may isang mata ang sumunod sa kanya. Mata na sanay sa kapangyarihan. Obserbador sa bawat galaw. Si Severine, ang tanging taong alam kung gaano kadelikado ang mundo ng Imperial family. Tahimik na nagtatago sa likod ng shadow. Hawak ang cellphone at sinusuri ang surroundings. Dumating si Severine sa harap ng boarding house ni Lyra. Hindi siya nagpakilala. Nakatingin siya sa paligid. Tinitiyak na walang sino man ang nakatingin sa kanya. Alam niya, maraming gustong sumira sa pamilya Imperial at si Lyra ang pinakamadaling target. Alam niya rin, hindi tatanggap ng mga bodyguards ang dalaga, kaya ang tanging paraan ay sundan siya ng palihim. Tumayo siya sa gilid ng pinto. Ang matay nakatutok sa bawat galaw ni Lyra. Napansin niya ang katahimikan sa mukha nito. Ang simplicity sa kilos, ang aura ng ordinaryong buhay na gustong ipakita. Kinabukasan, nagising si Lyra sa maliit na kwarto. Nag-aayos ng higaan at nagluto ng simpleng almusal. Tahimik, simple at ordinaryo. Lumabas siya para mamili sa palengke. Nakipag-usap sa tendera, nagbayad ng walang anumang pretense. Ngunit sa bawat kilos niya, si Severine ay palihim na sumusunod sa isang distansya. Ang matay walang tigil, hands ready sa anumang pangyayari. Habang naglalakad, nakaramdam si Lyra ng kakaibang presensya. Ngunit hindi siya nakakita ng sinuman. Siguro, ini-imagine ko lang. Bulong niya sa sarili. Hindi alam na may nakatingin sa bawat takbang niya. Si Severine sa tabi ng alley naglakad ng tahimik. Hindi halata. Ang mata ay nakafocus sa paligid. Hindi niya pinipilit ipakita ang presensya. Ngunit ramdam niya ang responsibilidad. Protektahan si Lyra mula sa anumang banta, kahit hindi niya ito tanggapin. Dahil dito, unti-unting nakaramdam si Lyra ng kakaibang seguridad kahit hindi niya naman alam kung bakit. Ang kanyang katawan ay hindi tense, ngunit may malalim na instinct na may nagbabantay sa kanya. Habang naglalakad sa tabing ilog, isang lalaking biglang tumayo sa harap niya. Tila nagmamasid ng masyado. Ang puso ni Lyra ay tumibok ng mabilis, huminto sa takbo at pilit nag-isip ng paraan kung makakaligtas. Sa isang iglap, si Severine ay nasa pagitan nila. Calm, ngunit commanding. Move back. Mahina ngunit matatag na utos niya sa lalaki. Ang lalaki naman ay napalingon, hindi makapaniwala sa authority ng isang estrangherong sa probinsya. Tumakbo siya palayo. Si Lyra huminga ng malalim. Napalingon kay Severine, ngunit wala siyang makitang iba. Wala man lang isang salita. Tahimik na lumingon sa kanyang lalaki ng slight nod, parang paalala na hindi siya nag-iisa.
Pagkatapos ng pangyayari habang naglalakad pabalik sa boarding house, napansin ni Lyra ang katahimikan ng paligid at ang presensya ng isang tao na tila palaging malapit sa kanya. Kahit hindi niya nakikita, may isang tao na nagbabantay. May isang tao na nakakaintindi sa panganib na dala ng kanyang pamilya. May isang tao na hindi basta-bastang sumusunod para sa sarili niyang interes. Tahimik niyang inisip, Severine. Ngunit bago siya nakipag-isip pa, nagpatuloy na lang siya sa paglakad. Lumipas ang ilang araw at patuloy na nakikita ni Lyra ang subtle presence ni Severine. Sa bawat araw, unti-unti siyang nagiging komportable sa presensya nito. Hindi siya takot. Hindi rin siya nagiging dependent. Sa halip, naramdaman niya ang bagong uri ng security at quiet companionship. Tahimik ang gabi nang maglakad si Lyra sa tabing ilog. Ang ilaw ng poste malambot, ang hangin malamig, at ang ingay ng tubig ang tanging maririnig. Gusto lang niyang lumayo sa boarding house, kahit saglit, para huminga at pag-isipan ng bigat ng mga nangyayari. Habang naglalakad, napansin niya ang pamilyar na presensya sa gilid. Tahimik, pero imposibleng hindi mapansin. Si Severine, hindi na siya stranger. Hindi na siya misteryosong lalaki na basta lumilitaw. Siya ang bantay na ipinadala ng ama. Ang taong iniligtas siya minsan. At ang lalaking kahit halos hindi nagsasalita ay nagdadala ng kakaibang sense of safety. Ang hilig mo talaga maglakad ng mag-isa. Mahinang sabi ni Severine habang lumalapit. Hindi maingay ang mga yabag. Napatingin naman si Lyra at bahagyang natatawa. Hindi naman ako mawawala dito, sagot niya. At saka, safe naman dito, hindi ba? Umiling si Severine, tumingin sa ilog, hindi sa kanya. Safe ang lugar, pero hindi ang pangalan mo. Tahimik siya, hindi iyon masagot. Tinapik ni Severine ang daliri sa railing ng tulay, halos pabulong. Lyra, maraming gustong manakit sa tatay mo. And the easiest way to do that is to get you. Hindi to banta, hindi to utos. Ito ay paalala at pag-aalala. Alam naman niyo ni Lyra. Dahan-dahan siyang naupo sa bato sa gilid at umupo rin si Severine. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Walang dumaan na motor, walang tao. Silence but not uncomfortable. Kilalang kilala niya ang katahimikan ni Severine. Hindi ito cold, hindi ito rude. Ito'y presence na hindi demanding, hindi naghihimasok. At doon nakaramdam siya ng hindi niya inaasahan. Hindi pagka-attract, hindi kilig, pero connection. Habang nakatingin sila sa malamlam na agos ng ilog, may tahimik na unawaan na nagsimulang mabuo. Sa mata ni Lyra, nakita niya ang isang taong pagod rin. Isang taong nagsasakripisyo ng hindi napapansin. Isang taong hindi lang protektor, kundi tao rin na may sariling sugat. At sa simplicity ni Lyra, walang makeup, naka-ponytail lang, suot ang lumang jacket na binili niya sa palengke. Nakita ni Severine ang isang bagay na hindi niya madalas makita sa mundo niya. Walang maskara, walang agenda, walang pakitang tao. Para kay Severine na araw-araw ay nakikipag-poker face sa mga politiko at negosyante, nakaka-disoriente yon. In a good way. Hindi ka malang nagalit? Sabi niya bigla. Halos binubulong lang sa hangin. Ha? Saan? Tanong ni Lyra. Nasinundan kita dito. Sagot ni Severine. Diretso pero hindi nakaturo ang tingin. Ngumiti naman si Lyra ng mahina. Kung ibang tao yon, oo. Pero ikaw, alam ko namang hindi mo gagawin yon kung hindi kailangan. Tumigil si Severine. Parang may kailangan siyang lunukin bago sumagot. Hindi lang dahil kailangan. Nalaglag ang tingin ni Lyra sa lupa. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon at hindi pa niya kayang alamin. Naglakad silang dalawa pa uwi, hindi na nagsasalita. Pero hindi iyon awkward, hindi rin pilit. Sa bawat takbang, may unti-unting understanding na nabubuo. Pagdating sa harap ng boarding house, huminto si Severine. Dito lang ako hanggang matapos ang shift ng watch team.
Mahinang sabi niya. Hindi mo naman kailangan. Ngumiti ulit si Lyra. Good night, Severin. Hindi siya ngumiti pabalik. Pero ang mga mata niya, malambot na ngayon, ang nagsabi ng sagot. Sa maliit na kwarto, humiga si Lyra. Nakatitig sa kisame. Inisip ang nangyari. Siguro, bulong niya. May mga taong gumagalaw na may malasakit, kahit hindi nila sabihin. Sa labas nakatayo si Severin sa ilalim ng ilaw ng poste. Tahimik, malayo ang tingin. Pero alert at ready. Hindi bilang bodyguard, hindi bilang utos ng ama niya, kundi bilang siya, isang tao na handang bantayan ang katahimikan ni Lyra. Hindi bilang imperial heiress, kundi bilang Lyra, ang babaeng hindi niya inaasahang papasok sa mundo niya ng ganito, kabigat. Pero ganito rin katahimik. Maingay ang palengke sa maliit na bayan. Ang mga tendera ay abala sa pagbebenta. Ang amoy ng prutas at isda ay halo-halo at ang mga bata ay tumatakbo sa pagitan ng mga stall. Tahimik si Lyra, kilala na bilang Mara, habang naglalakad kasama si Severin sa tabi. Pareho nagbabantay sa paligid. Para sa kanya, ordinaryong araw lang ito. Simpleng pamimili, tahimik na buhay malayo sa ingay ng lungsod at iskandalong nag-viral. Ngunit hindi niya alam, may panganib na palihim na sumunod sa bawat galaw niya. Biglang may dalawang lalaki hindi kilala na sumugod mula sa gilid ng palengke. Isa sa kanila ang mabilis na humabol sa kanya. Hinilang kamay ni Lyra ng marahas. Hoy! Bitawan mo siya! Sigaw ni Severin. Mabilis na lumapit sa kanila. Isa sa lalaki ay tila handa nang itulak si Lyra papunta sa dilaw na van na nakaparada sa kanto. Ang puso ni Lyra ay tumibok ng mabilis. Ang dating tahimik at ordinaryong araw ay biglang napuno ng tensyon at takot. Sa isang iglap, si Severin ay lumapit. Kamay niya ay mabilis at precise. Hinila niya ang isa sa lalaki sa gilid. Pinabagsak sa sahig. Ang isa nakatingin sa kanya ng gulat. Hindi makapaniwala sa bilis at lakas ng estranghero. Hindi mo man gusto. Yaman mo, pero gusto ka nilang gamitin para i-blackmail ang ama mo. Mahina ngunit matatag ang boses ni Severin sa tabi niya. Si Lyra nanginginig, hindi makapagsalita. Ramdam niya ang takot, ngunit ramdam din ang proteksyon sa tabi niya. Matapos matabunan ng mga lalaki, huminga si Severin ng malalim at itinuro ang van na papalayo. Hindi ba sa competitors ang kalaban ng tatay mo? Organized syndicates ito. Gustong i-take over ang empire ng imperial family at ginagamit kanilang leverage. Napatingin si Lyra sa van na unti-unting lumalayo. Ang takot sa mukha niya ay halong disbelief. Hindi niya alam na ang simpleng buhay sa probinsya ay pwede na palang maging delikado sa ganitong paraan. Lumakad sila sa gilid ng palengke, malayo sa ingay at naupo sa isang bench. Ang mga kamay ni Lyra ay nanginginig. Ang katawan niya ay tense. Ang utak niya ay umiikot sa mga posibilidad ng panganib. Severin, gaano ba ito kakomplikado? Mahina niyang tanong. Lyra, hindi mo pwedeng baliwalain. Kahit ayaw mo ng yaman mo, target ka nala. Sagot ni Severin. Ang mata ay nakatingin sa paligid, alert sa bawat galaw ng tao. Si Lyra nakatingin sa kanyang kamay ay napaisip. Hindi lang pala ang public humiliation ng problema. Hindi lang pala ang pamilya nakakaapekto sa kanya. May mga taong handang gamitin ang pangalan at lahi niya para sa kanilang sariling agenda. Tumigil siya sandali, napaluhod sa bench. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad kahit ayaw niya ito. Ang katotohanan ay sumagi. Hindi siya basta ordinaryong tao. At kahit gusto niyang mamuhay ng simple, hindi siya pwedeng ihiwalay sa mundo ng kapangyarihan at panganib ng pamilya niya. Si Severin tahimik ngunit commanding. May lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Lyra, ngunit ramdam ang presensya niya, ang proteksyon. Hindi ko kailangang ipilit ang pagiging magkaintindihan natin. Pero kailangan mong maintindihan.
Lahat ng galaw mo, lahat ng hakbang mo, may mga taong nagmamasid. Si Lyra nakatingin sa mata niya, nakaramdam ng kakaibang seguridad. Kahit takot, may tiwala siya sa katahimikan ng estranghero sa tabi niya. Matapos ang insidente, naglakad sila pabalik sa boarding house. Tahimik si Lyra, sinusuri ang paligid sa bawat sulok. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya na halatang kinakabahan. Babantayin kita ng palihim. Hindi mo kailangan ng bodyguards na halata. Ako mismo ang susunod sa iyo. Ngunit walang makakaalam. Sagot ni Severine. Ang simpleng plano ay mamuhay ng tahimik. Unti-unting bumabalik sa realism ng peligro. Ang boarding house, ang maliit na kalsada, at ang palengke ay hindi naligtas kung walang tahimik na estranghero. Habang naglalakad sila sa gabi, nakaramdam si Lyra ng kakaibang koneksyon kay Severine. Hindi siya minamaliit, hindi siya ginagamit. Tinitingnan siya bilang tao, hindi bilang target o asset. Sa bawat takbang, ang takot ay unti-unting napapalitan ng pagkakaintindihan. May taong nakakaintindi sa kanyang sitwasyon. May taong handang protektahan siya, kahit siya mismo ay ayaw na kilalanin ng yaman. Pagdating sa boarding house, tahimik sila sa loob. Ngunit ramdam ang bigat ng insidente. Si Lyra nakaupo sa kama. Ang matay nakatingin sa bintana. Iniisip ang panganib. Si Severine nakatayo sa gilid. Ang mata ay alerto. Hawak ang cellphone. Nakamasid sa paligid. Hindi pa tapos ang laban. Bulong ni Severine. Alam ko. Sagot naman ni Lyra. Nanginginig pa rin. Ngunit handang tanggapin ang katotohanan. Kailangan niyang maging matapang kahit gusto niyang mamuhay ng simple. Tahimik ang gabi sa maliit na probinsya. Ang hangin ay may halong alat mula sa malapit na dagat at ang mga bituin ay malinaw sa langit. Si Lyra kilala ngayon bilang Mara, abala sa pagluluto ng simpleng hapunan sa maliit na kusina ng boarding house. Tahimik lang ang paligid. Ngunit ramdam niya ang presensya ni Severine. Nakatayo sa tabi ng bintana. Ang matay alerto, hindi nawala sa bawat galaw niya. Hindi naman nagsasalita si Severine, ngunit ramdam ni Lyra ang katahimikan na nagbibigay seguridad. Habang siya ay nagigiya sa kawali at niluluto ang simpleng adobo, nakatingin si Severine sa labas. Obserbador sa bawat tao na naglalakad sa maliit na kalsada. Ang tunog ng sandok ng simmering sa kawali at ng malambot na hangin ay nagbigay ng kakaibang katahimikan. Bigla napangiti si Lyra. Hindi niya alam kung bakit pero ang presensya ni Severine ay parang comfort zone na hindi niya gustong iwan. Kinabukasan, naglakad sila sa tabing dagat. Ang buhangin ay malamig sa paa. Ang alon ay tahimik at ang buwan ay malinaw sa langit. Nag-uusap sila ng tahimik. Halos bulong lang. Hindi kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan, ang simpleng kilos ay sapat na para maramdaman ang pagkakaintindihan. Ang simple ng buhay dito, diba? Tanong ni Lyra. Nakatingin sa salon. Oo, sagot naman ni Severine. Ang mata ay nakatingin sa kanya. At mas ligtas ka rito. Kahit hindi mo alam. Habang naglalakad sa dalampasigan, natatawa sila sa maliit na bagay. Paano nasusunog ang tinapay sa kawali? Paano na si Lyra ay natutong magbasa ng mapa sa maliit na bayan? At kung paano si Severine, nasanay sa corporate world ay naiintriga sa ordinaryong buhay na ito. Sa gitna ng tawanan, may mga sandaling humihinto ang mundo para sa kanila. Tahimik, simpleng moments na nagiging mahalaga. Ramdam ni Lyra ang comfort. At kahit papaano, unti-unting lumalalim ang kanyang feelings kay Severine. Sa pag-uwi sa harap ng boarding house, tumigil ang hangin sa paligid. Tila nag-aantay sa kanilang kilos. Ang tingin ni Severine sa mata ni Lyra ay mas malambot kaysa dati. May halong concern at curiosity. Lyra, mahinang bulong niya at halatang may gustong sabihin. Si Lyra naman ay napatingin. Ang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin.
Ngunit bago pa man makausad ang moment, may napansin silang galaw sa gilid ng kalsada. Isang shadow na mabilis na nawala sa likod ng poste. Mabilis na nag-alerto si Severine, ang matay nakatutok sa paligid. Ramdam ni Lyra ang bigat ng tensyon. Ang dating katahimikan ay napalitan ng alertness. May nag-leak ng location mo. Mahinang boses ni Severine, hawak ang cellphone at nakaposisyon sa harap ng dalaga. Paano nila nalaman? Tanog ni Lyra na nanginginig. Hindi ko alam, pero malapit na sila, kaya kailangan nating maging mabilis at maingat. Sagot niya. Habang naglalakad sila pabalik sa kwarto, ramdam ni Lyra ang kaba sa bawat takbang. Hindi niya alam kung anong gagawin kung may kumilos ang kalaban. Hindi niya alam kung paanong poprotektahan ng sarili sa mundo na dati niyang pinaniniwala ang simple at tahimik. Ngunit sa tabi niya si Severine ay tahimik na nagbabantay. Ang kanyang katahimikan ay nagbibigay ng proteksyon at hindi niya alam, kaunting init sa puso na nagbibigay lakas. Pagpasok sa boarding house, nakaupo sila sa mesa. Parehong tahimik, nagbabalak. Anong ruta ang ligtas? Anong gagawin sa mga susunod na araw? At paano maiiwasan ng mga taong gustong i-target si Lyra? Hindi mo kailangang matakot mag-isa. Sagot ni Severine. Kahit ayaw mo ng bodyguards, meron pa rin tayong kasama sa paligid. Ako ang unang makakasama mo sa bawat hakbang mo. Si Lyra nangingiti ng maliit, nakaramdam ng kakaibang comfort. Hindi lamang proteksyon, ramdam niya ang tiwala. Kahit sa gitna ng panganib. Sa katahimikan ng gabi, nakaupo silang magkatabi sa maliit na balkonahe, nakatingin sa malayo, mata sa mata, ngunit walang sinasabi. Ang bawat sandali ay nagiging malalim, simple, tahimik, at puno ng hindi sinasabi ngunit ramdam. Ang tensyon mula sa banta ay nagiging dahilan upang mas lalo nilang ma-appreciate ang presensya ng isa't isa. Sa kabilang banda may nakamasid naman sa labas. Isa sa mga kalaban ay alam na ang eksaktong lokasyon ni Lyra. Ang simpleng moments nila sa dalampasigan, sa kusina at sa balkonahe ay maaaring masira sa isang iglap. Ang tensyon ay lumalaki, hindi lang dahil sa banta, kundi dahil sa unti-unti silang nagiging close at sa puso ni Lyra, ramdam niya na may tumutubo sa pagitan nila na higit sa simpleng pasasalamat o proteksyon. Habang natutulog si Lyra, nakapikit, ramdam niya ang katahimikan. Ngunit alam niya sa ilalim nito may panganib sa labas. Si Severine nakatayo sa labas ng bintana. Ang matay alerto, nakamasid sa paligid. Tahimik ngunit handa. Ang simpleng buhay ay unti-unting nagiging komplikado. Ngunit sa tabi niya, may tao na hindi lang tagaprotekta. May tao na unti-unting nagiging bahagi ng mundo niya sa gitna ng panganib at lihim. Dahil sa mga banta, umalis na sila Severine at Lyra sa boarding house dahil hindi na sila safe doon. Nakakita sila ng isang kubo. Malamig ang hangin sa gabi. Humahalo ang alon ng dagat sa malapit na kubo kung saan nagtatago si Lyra. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat hakbang ni Severine. Nakatingin sa dilim sa gilid ng dalampasigan. Ang mga mata niya ay alerto. Bawat tunog ay sinusuri, hindi ba sa ordinaryong gabi ito? Lyra, mag-iingat ka sa paligid. Mahina ngunit matatag ang boses ni Severine habang magkasama silang naglalakad sa maalikabok na daan pauwi sa kubo. Okay lang ako, Severine. Parang wala namang tao. Sagot naman ni Lyra, hindi alam ang paparating na panganib. Biglang may sumabog sa daan. Isang granada na nagpasabog ng alikabok at debris sa paligid. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa maliit na kalsada. Ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang hangin ay puno ng abo at usok. Sa reflex na mabilis kaysa oras, tinulak na Severine si Lyra papunta sa gilid. Protektado siya sa debris. Ngunit siya mismo ay nasapul ng maliit na peraso ng kahoy at bato. At isang bala mula sa umambang na gunman ay tumama sa balikat niya.
Duguan si Severine, nakaupo sa lupa. Hawak ang balikat na tinamaan. Nakatingin siya kay Lira. Ang mukha niya ay puno ng pain at determination. Kung may mangyari sa akin, sabihin mo sa daddy mo. Hindi ko hinayaang kunin ka nila. Mahina niyang bulong. Halatang nakikipaglaban sa sakit. Si Lira na paiyak, mabilis na lumapit sa kanya. Severine, wag. Hindi ko papayagan na may mangyari sa'yo. Sigaw niya na nanginginig sa galit at takot. Hindi na nakapagsalita si Lira. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang protektor ay duguan at halos hindi makagalaw. Ang kalaban ay nasa paligid. May hawak na baril. Handang umatake. Ang takot at pangamba ay halos pumuno sa isip niya. Kinaladkad niya si Severine papunta sa likod ng kubo. Gamit ang lahat ng lakas niya. Huminga siya ng malalim. Nanginginig. Ngunit determinado na protektahan ng tao na nagligtas sa kanya sa unang araw pa lamang. Habang nagtatago sila sa lilim ng kubo, naririnig ang putok mula sa kalye. Ang mga kalaban ay patuloy sa pag-aambush. Ang maliit na kubo ay tila nagiging battlefield. Si Lira, walang karanasan sa ganitong sitwasyon. Natuto sa instant kung paano magtago, kung paano protektahan ang sarili at ang mahal sa buhay. Si Severine kahit duguan ay nakangiti ng bahagya sa kanya. Hindi ka mag-iisa, kahit papaano. Ikaw ang priority ko. Mahina ngunit matatag niyang bulong. Biglang mula sa gilid, may mga anino ng uniform security personnel na sumulpot. Ang Black Ops team ng Imperial Group. Ang lahat ay nakamaskara, disciplined at mabilis sa galaw. Ang kalaban, nakita ang unexpected reinforcement. Natakot at tumakbo pabalik sa dilim. Si Lira na paiyak at huminga ng malalim. Ramdam ang relief. Severine, nakaligtas tayo. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok niya sa takot. Ngunit dugaan pa rin si Severine at kinakailangang dalhin ang mga Black Ops sa kanilang vehicle. Hawak ni Lira ang kamay niya. Hindi siya pinapalayo. Ramdam niya ang init ng alaga at proteksyon ng estranghero kahit sa ganitong sitwasyon. Lira, tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Bulong ni Severine habang dinadala siya sa stretcher. Habang nakasakay si Severine sa vehicle, si Lira hindi makawala sa kanyang side. Ang emosyon ay halo. Takot, galit, pagmamalasakit, at unti-unting damdamin ang pagkakaklose. Ang maliit na mundo nila sa probinsya ay biglang napuno ng panganib. Ngunit ramdam ni Lira na hindi siya nag-iisa. Si Severine na halos hindi makagalaw ay tumitig sa kanya. Ang mata ay puno ng concern. Hindi ko hahayaan silang makuha ka at hindi kita papabayaan. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng respeto, tiwala at damdamin na hindi pa niya maipaliwanag. Tahimik siya, nanginginig ngunit matatag sa desisyon. Hindi siya papayag na mawala ang tao na palaging nandyan para protektahan siya. At sa gabing iyon, habang papalayo ang Black Ops vehicle, ramdam ni Lira ang isang bagay na bago. Hindi lang simpleng pasasalamat kundi damdamin ng koneksyon ng pagkakaalala at unti-unting paglapit ng puso sa gitna ng panganib. Tahimik ang private hospital sa hating gabi. Ang lamig ng aircon ay tila contrast sa init ng damdamin na pumapalibot sa maliit na kwarto. Dinala si Severine matapos ang ambush. Tuguan, sugatan at halos mawalan ng malay. Nakaupo si Lira sa tabi ng kama. Hawak ang kamay niya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Biglang pumasok ang pinto at isang matatag ngunit nag-aalalang lalaki ang pumasok. Si Ramon Imperial, ang ama ni Lira. Galit at nag-aalala, ngunit halatang nagtataglay ng pagsisisi. Tumingin siya kay Lira, ang matay puno ng luha. Tumingin siya kay Severine. Halatang nakakaalam na ang lalaki ay nagligtas sa anak niya. Lira, anak ko. Bakit hindi mo sinabi na delikado ang sitwasyon? Mahina ngunit emosyonal ang boses niya. Si Lira naman ay nanginginig at napaiyak. Ayoko kasi
maging imperial. Pero muntik na siyang mamatay dahil sa akin. Si Severine kahit sugatan at mahina tumitig kay Lyra. Hindi ako nagsisisi dahil ikaw ang pinili kong protektahan. Hindi na napigilan ni Lyra ang luha. Tumayo siya at niyakap ang ama at si Severine. Ang tatlong tao, isang ama, isang anak, at isang lalaking nagligtas sa anak ay nagyakapan ng mahigpit. Ang tensyon, galit, takot at pagmamahal ay naghalo sa kanilang yakap. Anak, patawarin mo ako, bulong ni Ramon. Hindi ko po kayang mawala siya, sabi naman ni Severine, halatang napagod ngunit determinado. Lumipas ang ilang araw, si Severine ay unti-unting gumaling. Ang mga sugat ay naghilom at ang kalaban hindi na makakaabot sa kanila dahil sa seguridad ng Imperial Group. Si Lyra habang nagbabantay sa kanya ay natutong tanggapin ang katotohanan. Bahagi siya ng pamilya Imperial at hindi na kayang iwasan ang responsibilidad at yaman ng lahi niya. Sa bawat ngiti ni Severine, ramdam niya ang dedication, ang pagmamahal at ang proteksyon. Hindi lang bilang bodyguard kundi bilang isang lalaking tunay na nagmamahal. Isang hapon, sa opisina ng Imperial Group, nagdesisyon si Lyra na harapin ang kaniyang kapalaran. Nakasuot siya ng simple ngunit elegante na dress. Ang mata'y malinaw, ang puso ay handang tanggapin ng lahat. Tiningnan niya ang paligid at ramdam ang respeto ng mga empleyado sa kanya. Alam ko po, hindi ko maiiwasan ang pagiging imperial. Pero handa na akong tanggapin ang lahat ng responsibilidad at ang pamilya ko. Mahina ngunit malinaw na salita ni Lyra. Ngayon, lahat ng board members ng Imperial Group ay naroroon. Si Ramon mukhang serious ngunit may ngiti. May tumayo sa harap. Sa wakas, nakita natin ang lakas at determinasyon ng anak ko. At sa gitna ng lahat ng panganib, may isang tao na hindi lang nagligtas sa kanya, kundi handang mahalin siya habang buhay. Severine, ikaw ang magiging sole fiancé para sa anak ko. Napatingin si Lyra kay Severine, ang mata'y kumikislap sa emosyon. Ang lalaki kahit gumaling pa lang ay tumayo. Ang mata'y nakatingin kay Lyra, halatang handa sa commitment na hindi niya tinuturing bastang obligasyon. Tahimik na huminga si Severine. Tinitingnan ng mata ni Lyra. Damang-dama ang bawat sandali ng peligro, bawat sandali ng pangangalaga, at bawat sandali ng damdamin nila sa isa't isa. Lyra, mahina ngunit malinaw. Hindi ko gustong protektahan ka lang. Gusto kong mahalin ka habang buhay. Napaiyak naman si Lyra. Ang simplicity ng salita ay bumalot sa puso niya. Tinatanggal ang lahat ng trauma, takot at pangamba. Severine? Oo. Sagot niya na nangingiti at umiiyak ng sabay. Ang sala-salabat na galaw ng proposal ay nagbigay ng katahimikan at closure sa lahat ng nakapaligid. Ang board members ay nagpalakpakan. Halatang masaya sa wakas ang tensyon at panganib. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, magkahawa kamay, ramdam ni Lyra ang tibay ng suporta ni Severine. Ang dating takot ay napalitan ng kumpiyansa. Ang dating tensyon ay napalitan ng seguridad. At ang dating pangamba sa pagiging imperial heiress ay napalitan ng pride at pagkilala sa sariling kakayahan. Sa bawat ngiti ni Severine, ramdam ni Lyra ang assurance na hindi lang siya basta protektado, kundi mahal na mahal ng lalaking pinili siyang maging bahagi ng buhay niya at handang makipagsapalaran sa bawat hamon ng mundo nila. Si Ramon ngayon ay nakangiti, hawak ang kamay ng anak. Ang galit, takot at pagsisisi ay napalitan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang relasyon nila ay naging matibay dahil sa katotohanang sa harap ng panganib na natili silang magkasama. Anak, salamat sa pagiging matapang at salamat din kay Severine sa pagprotekta at pagmamahal sa iyo. Bulong ni Ramon. Sa loob ng mansyon, habang ang araw ay sumisilip sa malalaking bintana,
Si Lyra at Severine ay magkasama sa terrace, nakatingin sa lungsod. Ang mundo ay puno ng panganib at banta. Ngunit ramdam nila na sa isa't isa may seguridad, may pagmamahal at may tiwala. Ang dating ordinaryong moment sa probinsya at ang dating simple companionship ay nag-evolve na sa mas malalim, mas matibay na relasyon. Lahat ng miyembro ng Imperial Group kasama si Ramon ay nagtipon sa conference room. Si Severine hawak ang kamay ni Lyra ay ngumiti sa lahat. Si Lyra nakatingin naman kay Severine, kumikislap sa tuwa at pagmamahal. Hindi ko gustong protektahan lang siya. Ulit pa ni Severine sa gitna ng palakpakan ng board. Gusto kong mahalin siya habang buhay. At sa unang pagkakataon, mula na magsimula ang lahat ng iskandalo, takot at panganib, nakangiti si Lyra. Ramdam ang tunay na pagmamahal, proteksyon at pagkakaisa. Isang bagong simula para sa isang heiress, sa ama at sa lalaking nagbigay buhay at nagmahal sa kanya nang walang kondisyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.